This would be real quick because this is a summation of the topic the cost of the calling, no? So, hope this will be really quick. So, sum up lang po natin siya para po makamove tayo to the next topic. I already had the proposal na magkaroon po ng groupings, maggrupo na po talaga siya, na merong grupo na pang discipleship lang talaga kasi we need to contain kung sino muna talaga yung for discipleship. Then, the other proposal, not every Sunday. Sunday would be for teaching. Magkabukod po kasi yung dalawang program, teaching and then discipleship. Hindi pa nga lang po na-finalize, na-firm up, pero I'll get to you, I'll give you update kung paano po yun. Hopefully mag-start po siya ng July. So, dalawa po siya, discipleship and then teaching. Kung kayo po ay hindi pa matatap for discipleship, so wag pong sasamahan loob or wag mang hihinawa, no? Because there's a preparation for that. So, pag hindi pa po kayo na-tap or hindi kayo na isama for the first batch ng discipleship, hintay lang po. Because you could still continue attending yung teaching naman po. Okay? Then, pag po nag-move na yung batch ng discipleship, magne-next batch po for discipleship. Kumbaga po, mag-iikot naman po siya. Pero again, it's for finalization. Dalawa pa lang kasi ang nagre-react doon sa proposal. Okay po? Sige. Sama po tayo. Cost of discipleship. Ready na po? Let's pray. Father, we thank you once more that we are seated here, nakaupo, because of the gift of life na binigay mo sa amin. Nakaupo kami, naka-attend kami, nakarating kami dito because you allowed it to happen. And Lord, we pray, as we are seated here, sit with us also. Join us. Teach us, God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Question. Ann, dahil ikaw na lang marami pang kumakain, pero kumakain ka ngayon. Sa tingin mo, magkanong nagastos sa lugaw na yan? Sa tingin mo lang. Tansya mo lang. Ilang ano ba yun? Basta magtansya ka kung magkano yung 650. 650. Okay. 650. Lahat-lahat na yon. Ingredients, gasol, pamasahe, labor, lahat na ba yon? Yung lahat-lahat. 800. Kasama na lahat. Yung pagod, pati yung pawis nung tumulo dyan sa kinakain mo. Joke lang. No? So why am I asking this to you? That's the practical sample of the verse na binasa natin in Luke 14. Doon po sa paulit-ulit natin binabasa doon sa discipleship. Ang sabi doon, will you not sit down? Hindi ka ba muna mauupo para aralin kung magtatayo ka man ng isang tore? Tandaan niyo po yung verse, tandaan niyo po yung kwento. Hindi ko na po babasahin in the verbatim, no? Pero gusto ko pong makita ninyo. Ganun po kasimple yung gustong sabihin nung verse. Hindi ka ba mauupo para mag-compute? Okay? Mag-calculate. What you did, and is not computation. What did you do is assumption. Nakita niyo po yung difference? Yung nagluto po niyan, most likely, ang ginawa niya, nag-compute. Naupo, nag-isip, ilan ba kakain? So kung itong kakain, ilang kilo ba yung bibilin? Pag itong kilong bigas na to o malakit na to, ilang kilong manok, ilang sibuyas, ilang bawang, getting the point?
It's really taking time. Sabi doon ng verse, hindi ka ba mauupo muna para mag-calculate, para mag-isip, para magplano bago ka magtayo ng tore? Because if you will not sit down and calculate, tapos sa dulo pala, kapos, hindi natapos, ano mangyari sa'yo? Mapapahiya ka lang daw. Pagtatawanan ka. The very verse na sinabi. Now, that's discipleship. Discipleship has a cost na dapat nating inuupuan, kinakalkula, kinocompute, pinag-iisipan, no? Because pag hindi natin inupuan yan, ano mangyari sa atin sa dulo? Baka kapos. Baka matigil lang din. Pero here's the real thing, mga kapatid. Sa totoo po, kapos naman talaga. Pag po tayo, kahit maupo po tayo ngayon, tapos sasabihin mo, magdi-discipleship ba ako o hindi? Would I be a discipler or a disciple? Pag tinansya nyo po lahat or kahit computein nyo po lahat, pag po pumasok tayo sa discipleship, kapos po talaga tayo. Kahit ano pong gawin yung compute, kakapusin po talaga tayo. Una, tao lang po tayo. No? Pag nga kinompute nyo yung oras nyo, kapos po yan. Kaya hindi tayo mag-attend ng discipleship. Kapos. No? Now, I would like us to realize that discipleship is really by God's grace. Only by God's grace. Because you've been saved through faith by grace. And that salvation, itutuloy mo in discipleship again by grace. Hindi mo siya gagawin by your own. Hindi po. Discipleship will never be on your own. Pero hindi pwedeng hindi ka mauupo at magka-calculate. Why? Isang sample pa. Ilang taon na po kayo tayo, Joseph? 9 lang po yung nag-get ko, sorry. 79. Okay, 79. Ilang taon po kayo naging Christian? Ilang taon na po kayong Christian? Ilang taon na po kayong Christian? 20, 25, 35. Thank you po. So just imagine, no? Nagloko. Okay po. Okay po. Yes. By God's grace, hindi naman po halata na nagloko kayo. Hindi mo naman po halata. Now, that's another reason. Mga kapatid, hindi po tayo laging bata. And if you will not sit down and calculate and compute the cost, baka kung kailan ka matanda, saka ka magpapadisciple. Pwede naman, pero ang hirap. Ang hirap nun, no? Pero again, pwede. Walang mahirap sa Diyos. Pero again and again, tingnan po natin, we need to calculate. Hindi pwedeng walang plano. Hindi pwedeng hindi pinag-isipan. No? At ito po yung mga dapat nating tingnan. Now, I want us to realize. Mag-compute tayo. Ngayon, papasok kayo sa discipleship. Papasok tayo sa discipleship. Magtingin nga tayo. Maglista tayo para tayo magluluto ng lugaw. Ano bang magiging ingredients, magiging cost pagpasok mo sa discipleship na to? Sige nga. I want you to be very specific. Anong mga halaga? Isa-isa. Time. Discipleship. Time. Time. That's too general, pero time, okay, sige. Yung oras mo na dapat
natutulog ka, pero gagamitin mo just to disciple. Kasi may nagpapakounsel sa'yo. Hating gabi, tinawagan ka. That's discipleship. Okay, time. O, sige. I want you to be very specific at to that point ng sinabi ko. Isip. Isip. Kailangan mo pang, pati yung problema ng iba, poproblemahin mo. Tama? That's discipleship. Okay. Sige po, go. Pagsunod. Pagsunod, di ba? Kahit ayaw mo, susunod ka. Kahit hindi mo gusto yung nag-uutos, o kaya hindi ka, or against ka dun sa inuutos, susundin mo. That's discipleship. Okay. Ako siguro, kailangan may wisdom ka. Wisdom. Okay, so ready po kayong magpiga. Okay? Budget. Budget. Pera. Pera. So, kapag walang-wala ka na, Ate Beth, pero may kumalabit sa'yo, magbibigay ka. Parang kambing yung siyempre mo. Siyempre. Okay. Mag-aral. Mag-aral. Okay po. So, kahit sa edad nyo na to, mag-aaral pa rin po kayo. Okay? At dito na po. Ate Malu. Okay lang po. Mag-aya. Mag-aya. Okay? Yung kahit mapahiya ka, kahit i-reject ka, pero mag-aaya ka. That's discipleship. Thank you po. Ano ba yun? Pakikilala mo kung sino ang Lord. Papakilala, magiging patient enough ka para sabihin mo kung sino ang Diyos sa ang iba. Diyos, Okay oo. po. Availability. Availability. Okay Kailangan po. nandun ka. Marami Wala po eh. kayo niyan, no? Ang dami. Yes, Sana okay po. maraming hanggang 95 or so. Okay po. Tay Donato. Eagerness and willingness. Okay po. Iba po yan, no? Sige, next. Mag-aayos ng lulutuin. Mag-aayos ng lulutuin. Okay. Tama yan. Maliliit na gawain. Yung energy po. Yung energy, dahil your youthness, habang bata ka pa, Nay Ana Flor. Kailangan mo nang mag-pray. Guidance ng Holy Spirit. Tanong mo kung anong dapat mong Okay, mag-pray. Yes. Okay, guidance. Nakakainip mag-pray, no? Hindi naman mahabang pray. Yes. Kausapin Pero mo lang si Lord. that's a cost to pay. Minsan pag ako mag-start magluto, tingnan ko yung ref ko. Lord, ano ba itong lulutuin ko? Di ba, ganon? Amen. Tatanungin mo si Yes. Lord kung anong kailangan mo lutuin. So, constant communication with God because that's discipleship, relationship. Jo, Tiwala po sa magtiwala. mga Patuloy na magtiwala kahit na yung hinihiling mo hindi pa dumarating. Meron na ba? Tiwala. Okay. Sige. Mag-share. Mag-share din po. Thank you po. Chan. Sige, Chan. Cost. Nag-ano tayo ngayon? Naglilista tayo ng mga cost. Ng discipleship. Ano ulit po question? Question. Ngayon, naglilista tayo kung ano yung mga cost, ano yung halaga pag tayo ay nagpumasok sa discipleship. So, ano yung tingin mong ingredient na part ng discipleship na yon? Sila sumagot, yung time, yung energy, yung pagkapahiya, cost din yon. Ayun din po, time and energy po. Time and energy, so mga kabataan. Christian. Thank you, Harmony. Siguro po yung lack of passion. Ganun. Yung passion. Okay. Robert. Robert. Ano po? Hadlang na mga ano po. Anong po ba ulit tanong po? Ulit, ngayon ay naglilista kasi tayo ng mga cost. Kumbaga sa, ngayon, nagko-costing tayo. Sa term, costing po ang tawag sa ginagawa natin ngayon. Kung ano yung halaga. Kumbaga parang, Robert, luto ka ng lugaw. So, lilista mo, luya, bawang. Sa discipleship, ano kaya yung mga cost na kasama nung list,
ano kaya yung mga ililista natin para magkaroon ng discipleship? Ano yung cause na yon? Ano po? Heart po, puso. Puso. Opo. Okay. Anong klaseng puso? Sa- ano po, yung kung ano po yung mabuo, ano po. Tawag na? Kasi naman tulog eh. Basta po heart po. Basta heart. Okay. Tama naman. Sige. Okay lang siguro kung hindi mo nasasagot kasi mga bago pa naman sila. Si Atesti na lang. Naubos na commitment saka Commitment. lakas ng loob, tapang. Ayun. Lakas ng loob. Naidoring. Nasabi na lahat. Dito po. Pasuyo na lang. Oh. Kailangan ng payong. Payong. Oh, kasi pagka hindi ka nagpayong at nagkasakit ka, maapektuhan yung Correct. discipleship, di ba? So, health. Okay. Oo. Thank you, Kuya Joel. Kadugtong ba yung utak natin, Daddy? Ano pa ba? Ikaw, yung sarili mo, kasi isi-share mo yung ikaw kung sino ka. So, it would cost you to express yung kung sino ka talaga. Okay. Parang ibubuklat mo kasi yung sarili mo dun sa Okay. tao. Openness. Ikaw. Thank you, Noims. Ignoring your pride. Ignoring your pride. Tama. Okay. Okay. Hard Thank work. you, Nelly. Hard work. Thank you. Tiwala Tiwala sa Diyos, sa Diyos. sa bayan. Brother Eddie Villanueva. Thank you, Kuya B. Ay, sige po. Okay po. Sige po, tanongin niyo po. Mic niyo po. Ano po yung sa magdi-disciple o i-disciple o both of them? So, sa magdi-disciple, kailangan yung topic na ituturo mo. O sa i-disciple naman, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Okay po. Tama. Correct. So, yung pong tanong nyo po ay sinagot nyo na rin po. Tama. It's both. Yung i-disciple at saka yung magdi-disciple, both of them would have cost. Bakit? Yung nagluto niyan may cost. Nung kinain mo din yan may cost eh. Ikaw na kumain. No? Because discipleship is life. May cost kay Jesus, may cost sa disciples. Both. Ang sagot po ay both. No? Now, hindi po mauubos yan. Kahit po mag-second round pa ako at mag-third round, hindi po mauubos ang listahan ng cost ng discipleship because discipleship is lifetime. Hindi po yan mauubos. Araw-araw kang kailangan magpatawad, sumunod, di ba? Magbigay. Araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo, hanggang buhay tayo, kung papasok talaga tayo ng seryoso into discipleship. Yung listahan po na yan, nababago lang, depende, halimbawa, yung luya. Ngayon, bumili ka lang ng 10 piso kasi ilan lang ang kakain. Paano kung magdi-disciple ka, marami na? So yung luya na 10 piso, gagawin mo na ngayong 30, 40. Pero same ingredient na kakailanganin mo for you to produce lugaw and the same ingredient na dapat meron tayo when we enter discipleship. Na dapat ngayon palang kinakalkula na natin. Dapat hinahanda na natin yung sarili natin na talagang magpapatawad tayo kahit hindi mo kayang patawarin. Part yan ng discipleship eh. Na tatanggap ka ng correction kahit na mas bata sa'yo. Diba? Part yan ng discipleship. Kung si Jesus hindi kinalkula, syempre, ano po siya? 100% tao, 100% Diyos. Kung hindi po niya kinalkula,
yung kanya pong pupuntahan na krus at kamatayan, at hindi siya nag-mindset o hindi niya talaga binagay yung puso niya doon, hihinto na lang po siya. Di ba? Hihinto na lang po siya. At ano po yung mga kalkulasyon niya? Kitang-kita po natin, binabasa natin, nag-pray po siya in the Gethsemane. Lord, pwede ba? Father, if only can you please take this cup? And that's sitting down. That's planning out. That's discipleship. We need to calculate. Lalo yung kakayahan natin, lalo yung meron tayo. But again, sa dulo po nung topic na to, God's grace. Kasi marami po tayo. Kasi pag nagkalkula po tayo, nag-compute tayo, kapos po talaga lahat yan. Kapos yung kakayahan nating magpatawad, kapos yung kakayahan nating tumanggap ng correction, kapos yung kakayahan nating magbigay from the bulsa down to others. No? Ang dami po yan. Lahat po nung sinabi nyo na yan. That's discipleship. So mga kapatid, when we enter into this, ngayon, literal, sabi lang natin program. No? Pero hindi naman to programa ng church. The Bible is telling it. Programa siya ng Bible. Programa siya ng Diyos. Go ye to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, making them my disciples, teaching them. Matthew 28. Kaya nga, ano yung cause ng discipleship? Deny yourself. Die to yourself. Pag pinabilis po natin yung computation, yung cause, dying to yourself. Sabi nga, Noemi, i-open mo yung sarili mo. Ganun. Kahit yung pangit mong nakaraan, i-open mo doon sa discipleship. No? Na kapag pumunta sila sa bahay mo, kung ano nakita nyo, yan yun. Hindi mo itatago to your closet. No? Kung ano yan, yan yun. O yan bahay namin. May bata kami, nakita nyo, puro sulat yung bahay namin. Diba? Are we willing? Are we ready to open that? Ready ba tayo maging honest enough? Are we humble enough? That's the cost. That's the cost of discipleship. Bakit? Kasi ang gusto natin, ang dulo natin, victory. Ang isa pang story doon sa binasa natin in Luke 14, hindi ba ang isang hari ay mauupo muna at kakalkulahin niya na yung lalabanan niya, this is not the specific verse, no? Tinatranslate ko lang para mas mabilis. Hindi ba siya mauupo na ang lalabanan niya 10,000, pero ang meron lang siya 5,000? Bakit kailangan magkalkula? Because we need to end victorious. Kaya nga si Jesus, anong ending niya? Talunan ba? Victorious. That even death ay napagtagumpayan niya. Pero maraming mga anak ng Diyos, sad to say, pag inobserbahan natin, talunan. Sample. Giving. Sa giving muna. Lumalaban pa, naglalabanan pa. Parang ibibigay ko ba to o hindi? I-offer ko ba to o hindi? Itatides ko ba to o hindi? Hindi pa mapagtagumpayan, ang linaw-linaw naman ng teaching. Ang linaw-linaw naman ng way ng Lord. No? Even the Proverbs, siyang naghihigpit ay siyang nawawalan. Pero siyang nagmaluwag na nagbibigay ay mas nagkakaroon in Proverbs. No? Yun lang, simpleng sample lang yon.
lumalaban pa. Naglalaban pa sa puso. Ang linaw-linaw na. How much more kapag, yun nga, magpapatawad ka na. How much more kapag tatanggap ka na ng correction. Paulit-ulit ko pong sinasabi kasi yun yung medyo mga extreme na sample. Ini-extreme ko na yung sample. Pero mas marami pa pong ibang practical na halimbawa. So sabi, kung ikaw ay hari, lalahabang ka ba na alam mo, talo ng kalpin sa dulo? Discipleship is meant for us to be victorious. Gusto natin magkaroon ng discipleship kasi gusto natin tayong lahat na mga anak ng Diyos mananagumpay. Okay? Mananagumpay. Napagtatagumpayan kahit yung mga simpleng bagay. Yun lang pag-attend Laban yan. Di ba? Attend ba ako? Hindi. Hindi ko alam kung ako na nakakaranas nun. Pero, that's a battle. Simple lang yon. We need to be victorious. Kaya po tayo mauupo at magkakalkula at magko-costing. Okay po. Another thing. Bakit kailangan tayong maupo to calculate the cost? Kasi pag hindi po tayo nag-calculate at nag-umpisa po tayo agad, everything will come to waste. Halimbawa, itong lugaw, hindi naglista, hindi nag-calculate, no? Ang dami-dami nung lulutuin, 10 piso lang yung biniling lugaw, luya. Ang lugaw kailangan maluya. Diba? Hindi mo yan, mahirap yang sabihing lugaw kapag hindi yan maluya. Maaaring kainin natin, pero dami kang hindi masarap, no? O kaya, dahil hindi masarap, hindi nauulit, daming matitira. Parang ngayon, maraming natira Kasi po, kukunti lang po. Hindi dahil sa hindi masarap, kasi kukunti lang, no? Meron pa po. Now, that's the reason why we need to sit down. Or else, everything will come to waste. Sayang yung mga sinabi niyo po. Sayang ang panahon, yung energy. Sayang, inopen mo na yung sarili mo. Tapos, biglang hindi naman pala tutuloy. May ganyan po kami, sample ko lang. Meron kaming hinire, maintenance. Sinabi niya talaga lahat ng kwento niya. Yung buhay niya sa interview. Ako po kasi nag-interview. Sinabi niya lahat. Di ko naman tinatanong. As in open book ha. Na ganito siya, iwala sa tapos gano'n. Siyempre, hindi ko nakukwento sa inyo. Pero, nagtrabaho sa Biyernes, kausap ko, Sabado, pinag-umpisa. Pinag-power spray. Sa awa po ng Diyos, hindi na po bumalik nung kinalunisan. Sabi ko, after mong i-open yung buhay mo sa amin, tapos bigla ka naman palang hindi tutuloy. Imagine po, yung kwento po niya, di biro kinuwento talaga niya yung buhay niya for few minutes. So, ganun din po mga kapatid. Kung hindi lang din pala magtutuloy-tuloy, kung hindi lang din pala mag-e-end race sa dulo, hindi din we will finish the race. Ang calling po natin lahat ay not just to run the race, but to finish the race. Ako mukhang kukunti na ulit next week yung mauupo. That's fine. Mas okay pong wag magsimula kung di mo naman di pala kayang tapusin. Pero syempre, okay din na magsimula. At yun yung another point. Kaya po yun nauupo. Kasi hindi naman pwedeng
hindi ka magsisimula. Kailangan magsimula. Okay po? Kailangan simulan. Kasi pag wala po tayong sinimulan, wala din po tayong matatapos. Yes po. Yung discipleship ay one-on-one? Hindi po. Sa ngayon, hindi po sa ngayon, mali yung sagot ko. Not yet for now. Sa ngayon po ay meron po munang list ng mga magiging disciple. Tapos sila po yung tuturuan. And then sila po yung bibigyan ng group. At least 3, 2. Babalansin pa po kasi na Ana Flor eh. Yung age, yung sexuality, ganun po siya. No, pero one-on-one is not yet for now. No. Not yet for now. Mas maganda po talaga kasi small group siya. Even Jesus is doing it in small group. Meron siyang 12, pero tingnan niyo po, basahin niyo po yung Bible ninyo. He's taking Peter, James, and John, James, tama, silang 3, in a smaller scale. Kasi mas intimate po yun. Because discipleship is relationship, it needs intimacy. It needs intimacy po. No? Yung pong one-on-one, medyo mas malalim po talaga, mas malalim po yun. Para po yung sample, parang may pastor, tapos yung next na ginugroom, mine-mentor, kino-coach, kaya po hindi disciple pero yung term discipleship, mas malalim po kasi yun. No? Yung grooming. Pero that's possible. That's possible. Tanong po, at yung Malu. Sige po, tanong po kayo. Siguro po kailangan pong malaman ng lahat na lahat ba hahawak ng tao na magtuturo or lahat ba is willing na mag-disciple? Siguro yun po. Opo. Bali po, the willingness, yes, that's good. Pero for now, kami muna yung gumawa ng list by batch. No? Kaya po kanina sabi ko sa inyo, may list. Pag hindi pa po kayo na-top for the first batch, huwag pong sasama yung loob. Kasi may second batch. Para po lang ma-contain natin. Kasi po itong ngayon, nakikita nyo po ngayon, medyo sabog po yung program natin. Pero pag yun po ay na-in place na, yung unang batch na yon, mas madali po yon. Maybe 30, 35, o maupo po tayo ng maayos dito. Hindi po ganyan setup nito. Pag po yan naging in place na, sisiguraduhin ko po at hindi ako papayag na ganito setup. Kasi magulo po yung ganitong setup eh. Okay? So yung nasabi ni Ate Malu, yung commitment, yung willingness, I think everyone is willing, pero not yet for all now. Not yet for all. So meron pong listahan, yun muna po yung susundin until others are ready also to be the next batch. Pero yung teaching po, tuloy-tuloy po yun. Wag po malito ha. 2 po yung program. Discipleship at isa pong teaching. Si teaching po, dito yung the basic foundations. Praying, Bible reading, giving, no? Dito po yun. And the other side is discipleship. Tanong pa po. Hindi naman po. Meron pa nga po isang option. Ako, pwede po akong maglaan kung maghapon. Hindi po. Bali po, that's correct. Bali po kanina, nag-usap kami natin Malu. Bubukod po sana yung discipleship. Opo. Ngayon, ang option po, first Sunday, wala. Second Sunday ay, nakalimutan ko yung proposal ko. Basta, ano po doon? Isa po doon teaching, 2 po discipleship. Yun po yung proposal na ginawa ko. Kasi yung first Sunday, wala po.
Yung isang Sunday, teaching. Yung dalawang Sunday po, discipleship. Yun po yung isa. Ngayon, mas maganda po na hiwalay, eto, pwedeng isa. Sabi ko kay Ate Malu, pwede pong lahat po nung Sunday, teaching lang, nakabukod si discipleship kahit online. Pwede po ba kayo kahit online? Pag discipleship, iba po yun. Ah. Lahat po pwedeng umattend ng teaching. Si discipleship lang po ang hindi pwedeng atinan ng lahat sa ngayon. Yun po. Open po ang teaching sa lahat. Okay po, para lang magkaroon ng distinction. Para po hindi masayang. So nagka-calculate tayo ngayon kasi masasayang. Okay po. Ano po? Pero most likely July po 'yon. Okay? Relax po. Isasara muna natin topic. May tanong pa po kayo? Wala na kayong tanong? Tanong. Mukhang may tanong ka. Ayun yung mic. Obligado po ba na yung mga una mag-uumpisa ng discipleship, linggo lang din yung ano? Or kung may availability time silang lahat, na doon sila para hindi mapuno ng oras yung buong Sunday nila? Correct. Yun nga yung kanina, kapag po yung first batch on the list ay nagkasundo ng oras na pwede sila, ibukod po siya sa Sunday. So pwede siyang weekdays, tapos 7 ng gabi to 8, pwede po yun. Pwede naman po kung mapagkakasunduan. Apo. Oo nga po. Yes, delikado po yung yaman nyo. Apo, naintindihan po natin yan. So, wait lang po tayo dun sa list. Again, baka po mamaya pag lumabas yung list, hindi kayo nasama doon, magtampo. Okay? Pero hindi na dapat nagtatampo. Kaya ko po pinapaliwanag na sa inyo ngayon. May list po na lalabas. Pwede pong kasama kayo o hindi pa kayo kasama sa unang list na yon. So kung kasama kayo, actually dalawang tanong yun eh. Kung kasama ka, ready ka ba? Kasi baka mamaya, kasama ka nga sa list, hindi ka naman pala ready. Sayang yung slot. Ibigay na natin doon sa nakasama sa second batch. Ilipat na natin siya. Oh, ganun po siya. Maybe ang tanong nga dapat, yung bang nasa list na nasa unang list, dapat umattend talaga. Siyempre, kaya nga kayo unang niliste. No? I-check ba yon? Yun po, napakadali na ngayong i-check ng attendance nun. Napakadali na pong i-check kung sino talaga umattend o hindi. Kaya ko na pong i-monitor yon. Medyo mahigpit po sa discipleship kasi. Mahigpit po yung discipleship. Ako na po magsabi yun na po yung term na gagamitin ko. Medyo mahigpit po yung discipleship. Opo, attendance po yung una. Kasi pag hindi ka naka-attend, anong makukuha mo? Diba? Okay po. Sige po, tanong. Sige po, tanong nyo na po lahat ngayon. Tapos irarap ko yung topic. I guess tama lang po na maghigpit tayo kasi napapansin naman natin kung gaano sobrang luwag. Minsan parang halos hindi na Kristiyano yung nagiging product ng isang church. And ito po yung time na dapat talaga magseryoso tayo. Kasi alam na po natin yung nangyayari sa mundong ito. We are blessed kasi tayo ay malaya talaga. Sabi nga malaya sa mundo natin. Samantalang yung ibang mga Kristiyano sa ibang lugar, sobrang maraming pinapatay. Sobra po talaga persecution even to this time.
So, tayo, magseryoso lang po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Thank you po. The road to destruction is wide. Pwede kang magwalwal, pwede kang kumilos-kilos ng kasi wide yon. Pero the road to life is narrow. Talaga pong medyo mahigpit. Medyo mahigpit yung, hindi para maging manong-manang nakilos, hindi. It's just that we need to really walk in the path and the way of the kingdom of God. Ang kingdom of God, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Matuwid. No, maayos. God is a God of order. So, hindi perfect, no? Hindi magiging perfect po yung program na yon, pero pagtutulong-tulungan po natin pare-pareho na at least malakaran po natin the path of righteousness, the kingdom of God. Okay po. So, wag nyo naman din i-extreme sa utak nyo yung higpit. Hindi naman po. Most likely yung higpit na yon is in attendance. And then yung seriousness to study. Hindi pwede kasing pag tinatanong tapos yung mga kapatid kailangan sumasagot. Yung ganun po. No? Way to assess kasi yon kung may natututunan ba or wala. Kailangan po interactive. Sumasagot po. Hindi po kasi pwede mga kapatid na magre-receive lang kayo na magre-receive. Ngayon, yung lahat ng tinuturo ko, kailangan nyo din pong mag-give. That's discussion. Okay po? May tanong pa po. Wrap ko na. Kung wala na pong tanong, let's wrap it up. The cost of the calling is the cost of the one who calls. Ulit, the cost of the calling is the cost of the one who calls. Sino po tumawag sa inyo? Si Lord. Parang di pa kayo sigurado. Sino po tumawag sa inyo? Si Lord. Di ba? Kung ang Lord po ang tumawag sa inyo, ang topic natin kanina is the spiritual kingdom, the kingdom of God. Kung siya ang hari, if God became your Savior and Lord, kung siya ang hari ng buhay mo, definitely hindi kanya papabayaan. The cost. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, no? Pero I would like you to realize, again, the cost of the one who calls you is life. Buhay yung ibinigay sa atin, kaya tayo may buhay ngayon. Pero yan buhay na yan yung pilit na ninanakaw, pinapatay, at sinisira ng kaaway, kaya hindi natin siya maranasan abundantly. Lahat po tayo may buhay. I agree. Lahat tayo may buhay. Pero pag tinanong ko, are we living in abundance? It's not prosperity. I'm not talking about prosperity. Ang sinasabi ko yung John 10:10. Sabi ng John 10:10, that they may have life abundantly. Maaaring nagkaroon tayo ng buhay because God became our Savior. Pero ang tanong, is He the Lord? Because when God is your Lord, you will realize how abundant life is. And again, kaya po yan yung ninanakaw ng kaaway. If we will not undergo discipleship, yan po yung unti-unting ninanakaw, sinisira. Akala mo lang may buhay Kristiyano ka, pero ang totoo wala. Kasi hindi siya buhay ng isang disciple. Parang karaniwan lang din ng iba. Ganun lang. Walang pinagkaiba. Kung paano magkasakit yung nasa labas, ganun ka din magkasakit. Kung gaano mag-worry yung nasa labas, ganun ka din mag-worry. Walang pinagkaiba. What's the sense? Diba? Kaya po, discipleship will make a life in abundance. Again, not only material things, but in
abundance. Abundance of your faith, of your hope, of your joy, of your patience, of all the fruit and the gifting. Sa discipleship po kasi yun nahahasa. Sa discipleship po kasi yun nade-develop. Okay po. So I think may magtanong pa, Timalu. May tanong pa po kayo. Siguro po, isa pa rin na baka kasi yung iba natatakot na ano ituturo ko doon sa i-handle ko. Siguro yun, bro, yung medyo pakiano mo ng konti. Okay po. Yung topic, yung pong sinasabi po ninyo. Hindi ko kasi ma-commit ng buong buo. Pero ang dapat po talaga kasi doon, may hawak kayong mismong at least module or topic para po iisa yung pinag-uusapan natin. Sige po, I'm not fully committing for now kasi medyo puno din yung plato ko ngayon. Malakas lang akong kumain pero I have much of my plate now. Susubukan ko po na bago tayo mag-start, may module na siya. If not module, at least PowerPoint. Kasi for now, hindi nyo po nakikitang nagpa-PowerPoint. Spontaneous lang lahat ng turo ko po sa inyo. Wala po kayong nakikita sa aking PowerPoint. Kasi I don't want, anyway, no need to explain. Pero for the sake that it's a program and it's discipleship, tama po kayo doon. Kasi hindi po lahat agad makakasabay eh. So dapat may nakikitang verse dyan. Kasi tama naman po. So noted, well acknowledged. Pero I'm not yet fully committing myself to that. Maunawaan niyo po sana. Huwag muna po ngayon, medyo puno po ang aking gawain. Pero susubukan ko pong umpisahan. The least that I will do is PowerPoint. Okay po? Thank you po for raising that. Sige po. Okay lang po. Tanong niyo na po lahat ngayon. Ayaw nilang magtanong eh. Oo Kaya po. ako Yan na ang lang ang magtatanong para sa lahat. Bali, tama po ba? Yung selected, yung selected na first batch, siya yung tuturuan nyo. Then later on, itong mga itinuro dito, yun naman yung ituturo nila doon sa magiging, sa susunod. Na susunod. Yung, halimbawa, ako tinuruan mo, then later, ako naman meron 2 or 3 ako natuturuan. Parang ganon. May isa pa po kasing option. Pwede din po kasing within that group, nung first batch. Kasi doon sa first batch, maaaring may lumabas na hindi pa siya pwedeng maging leader. Pero ready siya to be under leader. So halimbawa, sample, ito po yung first batch. Okay? Nakita ko si Ann, naku, mukhang di pa niya kakayaning mag-lead. Pero pwede ko siyang ipa-under sa dito. So siya po yung magiging grupo. Not necessarily and automatic na kapag siya yung first batch, hahawak na siya agad ng other. Okay po. So yun po yung isang option. Kasi it will be assessed din po. Hindi po siya basta-basta bibigyan. I-assess yung commitment, i-assess yung kaseryosohan, yung pag-attend, i-assess po lahat ng iyon. Hindi po to graded, pero dagdag points po to sa langit. Joke lang po. Pero ano po to, ina-assess. Mas mahirap po yung assessment nito. Qualitative kasi. I hope nasagot po. Pero yun yung next, another option. Tama po yun. Yung sabi nga niya sa Isaiah, come let us reason together. Maganda yan. There is action going on. Kaysa sa nakaupo lang tayo tuwing Sunday. Some people don't even do anything. Pero pag may grupo tayo, discipleship, discipler, and disciple, good, balitaktakan. We're talking about the Word of God. This is a better thing. It's been a long time coming. We've been here 25 years, ngayon pa lang ito. And another question is, sa ibang church, the big ones, Victory, Honor God, Make Disciples, they disciple people who are not members yet.
So some people were asking me, Brother Young, ba't dinidisciple yung mga dati ng member? Ngayon lang. So they know about the truth, hopefully. So we're just discipling them now, parang baguhan, ano. Why not? Puro gatas naman dito eh. Lahat naman tayo halos wala pang karne. Sige na, thank you. Okay po. So nasagot niya din naman po yung tanong ninyo. Bakit sa ngayon hindi pa po natin kaya yung bago na papasok tapos di-disciple? Yung po kasing big three na sinasabi nyo, matagal na pong ongoing yung program nila. Kaya po talagang marami na po silang na-raise na leader, disciples, discipler. Kaya po ngayon, kumbaga tayo, nag-uumpisa pa lang. No? So, take it one step at a time, pero make it quick. Kasi ano po, hindi na po biro ang panahon. No? Hindi po biro ang panahon. Make it quick, mga kapatid. Okay, not to threaten, pero obserbahan nyo lang po yung paligid nyo. Nakikita nyo naman po lahat ng nangyayari. Okay po, kung wala na po kayong tanong, sure po kayo wala na kayong tanong? So pag-uwi nyo po, magkalkula po kayo. No? Ilang taon na lang kaya ako? Yeah, we don't know life. We don't know life. Kala nyo bata pa kayo? You don't know life, mga kabataan. We don't know life. Let's pray. Father, we thank you. Thank you for once again meeting us and talking to each one of us of your very word. Not mine, Lord God, but what have been spoken, I pray, that it will bring life. Just like discipleship, Lord, we will be doing discipleship because we would like to impart life. Life in abundance. Life that you have given us. Life that we first had with you. So God, put it in our hearts right now that we are about to handle life. We are about to impart life. We are about to talk and to relate with life. So will you please start it with us? Simulan mo po yun sa amin. Bigyan mo po kami ng buhay. Bigyan mo po ng buhay yung mga area ng buhay namin na tuyo. Yung area ng buhay namin na about to die. God, will you please speak life to that area. Hanggang sa yung area na yon maging blessing at dumaloy sa panibagong buhay na aming makaka-interact every day. Every day, God. Thank you, God, that discipleship is not only inside this church, but discipleship is when we live the life that you have given us at nang makita yon ng ibang tao sa paligid. May Diyos to. Ito yung buhay na gusto ko. Yung may Diyos. Yung kahit may problema, pero may pag-asa. Na kahit may sakit, nakakangiti. Na kahit maraming mga bagay na bumabalakid sa Kanya, may lakas na magtagumpay. God, I pray, makita yon sa amin, yung buhay mo. Thank you, God. Dismiss us with grace. Dismiss us with hope and joy. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.